Bongbong Marcos, walang Judas na nakakapasok ang kaluluwa sa langit. Tatandaan mo na bilang tao, hindi tayo iirod sa mundo kung walang espiritu sa ating katawan. Pinahiram lang tayo ng buhay ng Diyos, ng pansamantala. Ang buhay natin dito sa mundo ay may simula at katapusan. Ang ating katawan ay sagrado na templo ng Diyos ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit, ang Alpha at Omega, ay ang siyang Ama na nagsugo kay Jesus. Si Jesus honestly ay Diyos at anak ng Diyos dahil si Jesus ay Espiritu na ipinanganak sa Espiritu ng Holy Spirit. At ang Espiritu ay Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ako at ang Ama ay isa. Ang Holy Spirit na nasa katawan ko ay ang siyang Diyos Ama na parating kasama ni Jesus ay siyang lumalang ng langit at lupa. Ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Na siyang nilalapastangan mo, Bongbong Marcos. Kaya sinasabi ko sa iyo, walang Judas na nakakapasok ang kaluluwa sa langit. Dahil ang Holy Spirit ang siyang maghuhukom sa ating kaluluwa. At narito na tayo sa huling panahon. Naging Judas ka, inutil kang pangulo, makasarili, ganit ka sa posisyon at sa kapangyarihan. Pero ito yung tatandaan mo, Bongbong Marcos. Ang buhay mo'y hiram lang sa Holy Spirit. Ang may hawak ng buhay nating mga tayong Holy Spirit. Di magtatagal, mamamatay ka, Bongbong Marcos. Papatayin ka ng taong bayan na siyang pagbubuklo din ng Holy Spirit para lupigin na ang iyong korap na gobyerno. At kapag namatay ka na dahil naging Judas at traitor ka sa Holy Spirit at ang Diyos na lumalang sa iyo, at pinapaghirap mo ang pamumuhay ng kapwa mo, tambak-tambak na yung kasalanan mo sa Holy Spirit, at ang naghari sa puso mo yung demonyong si Satanas, kaawa-awa ka, Bongbong Marcos. Na yung kaluluwa mo, malalakdown ng forever sa impyerno. Sa impyerno, tinatapon ng Holy Spirit yung mga kaluluwang Judas na nagmamataas at kumakalaban sa Kanya. Yung mga kaluluwa ng mga bulaang propeta na iniidolo nila ang sarili nila na silang tawaging Father, katulad ng mga pare, lahat sa impyerno nahuhulog ang kanilang kaluluwa dahil hindi nila itinuturo ang katotohanan. Narito na tayo sa huling panahon. Ang mga demonyo, kayo, Bongbong Marcos, na anak ng demonyong si Satanas, na lumalapastangan sa Holy Spirit, sina Tatay Digong, sina Amy Marcos, yung kapatid mo na hinudas mo rin, nasa panig sila ng Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit na nasa katawan ko ang nag-separate kung sino yung kanyang mga tupa na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, na nasa panig ng Diyos, ng Holy Spirit, at kung sino yung mga Judas at traidor na nasa panig ng demonyong si Satanas. At ikaw yon, Bongbong Marcos. Kabilang ka ng mga pare na galit kay Tatay Digong na nagplano para ipadala si Tatay Digong sa The Hague. Sinasabi ng mga bangag na katulad mong bangag na si Tatay Digong ay kinarma. Well, ang totoong karma, Bongbong Marcos, ay kapag lumisan ka na dito sa mundo, tapos sinukuman ka ng Holy Spirit, yung kaluluwa mo, at sinabi sa iyo ng Holy Spirit, truly, I never knew you. You wicked who practice lawlessness, depart from me. Yung salita na yan yung maririnig mo sa Holy Spirit. Itatakwil ka ng Holy Spirit na hindi ka niya anak, kundi anak ka ng Judas at demonyo si Satanas. Dahil naghari sa puso mo, Bongbong Marcos, ay ang Judas at demonyo si Satanas. Mismong sarili mong ama, tinraidor mo kahit patay na. Nagpaampon ka kay Juan Ponce Enrile na siyang Judas at traidor na kinuha mo pang advisor. So Juan Ponce Enrile, naghudas sa iyong ama, na siyang nanghikayat sa mga pari para patalsikin ang iyong ama, pero anong ginawa mo? Naging bangag ka. Dahil adik ka, wala ka sa katinuan, wala ka sa sariling pag-iisip, kung kaya hindi mo pinapahalagahan ang mga tao na siyang totoong nagmamahal sa iyo. Kapatid mo, si Senator Amy Marcos, kinalaban mong bangag ka. Mas nagpaampun ka sa mga paring bangag na iniidolo mong father. Pero hindi mo ama ang mga pari. Mga salot ang mga pari na nagmamatas at nagmamayabang sa Holy Spirit. Mga bula ang propeta sila. Narito na tayo sa huling panahon. Bongbong Marcos, walang Judas na nakakapasok ang kaluluwa sa langit. Lahat nahuhulog sa impyerno. Di magtatagal, mamamatay ka, magigibang iyong kaharian na korap na gobyerno. 10 na mga kasamahan mo, mangangamatay kayo,
at ang inyong kaluluwa ay lahat mahuhulog sa impyerno. Tatandaan mo ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Holy Spirit. Ang lapastanganin mo ang Holy Spirit, mas ibigin mo ang sarili mo at pera, ay kasalanan na walang kapatawaran sa Holy Spirit dahil ang Holy Spirit ang may pagay ng buhay mo, ay ang Diyos na lumalang sa iyo. Kaya Bongbong Marcos, you will reap what you sow.